So what's up guys, good morning, and it's your Bear TV. Welcome to my YouTube channel again, and for today's content, might be we're gonna go to replace our tint na ikinabit sa atin ng BYD, which is, I don't know if this is Lumina, I don't know what is the name of the brand ng tint na to. And papunta natin siya kasi pagdating sa maiinit, talagang pumapasok yung init. So I had a two preferable na gusto nating ikabit, wherein one is si Stex, siya yung top choice natin, Stex Nano Ceramic, dito yung kay Better Details, and then the other one is the yung BF Film kay AW and AW naman yun. So hindi ko alam kung alin din yung mas maganda, but nagtanong tayo sa both AI, which is kay ChatGPT and kay Gemini. Both of them, they answered na mas maganda yung Stex. So let's see guys kung makapagpakabit tayo today or might be tomorrow. So, and then also nagkaroon ako ng issue dito sa camera ko. Kasi itong mga past few vlogs natin na ginagawa, lagi tayong nagkakaroon ng flickering. Lagi na lang may flickering. So, in-adjust na natin. Then, nung nag-update na rin tayo kasi nagpalit tayo ng telepono. So, gumamit tayo ng medyo high-end na telephone. Kasi nga, yung telephone natin is sobrang baba ng ng edit resolution na capability niya. So nagpalit tayo ng magandang telepono na guys, para at least yung editing natin, yung pagpa-vlog natin is dire-diretso, wala tayong magiging problema sa edit. So kinuha na natin yung pinaka maximum editing tool sa mobile industry. And then so yun nga, nagkakaroon ako ng problema. Hopefully na-solve na natin yung problem kasi pinalitan ko na siya eh. I was using 8K 50 FPS and then lagi siya nag-flickering, especially kapag sa 360 mode. Pero sa single naman hindi, kasi I was using the 5.3K 60. So it is no problem. Then sinuggest naman sa atin ni ChatGPT, ni Gemini, much preferredly nga yung 8K 30 or 48 FPS sa 360, and sa single lens is 5K 30. So hindi ko talaga maintindihan. Naka-auto shutter naman ako. Siguro yung 50 FPS siguro sa tawag dito sa NTSC module, kasi nga yung kuryente, di ba? I don't know. Pero yun yung nangyari. Kagaya in-upload ko lang kanina, mayroong flickering sa 360. Pero sa 5.3K wala. So, as of this moment, we are here in the MSR Road. Papunta tayo ng bangko. May ayusin lang tayo, guys. Meron tayong ayusin transaction dito. And then afterwards, let's see kung makapagpa-ceramic tayo. Ceramic tint naman. So, yun ang ating gagawin. Then also, mag-a-add pa tayo ng isa na lang siguro dito after ng ceramic is yung dashcam. Kasi sobrang mahalaga daw yung dashcam, sabi ng mga nakakausap natin na nagda-drive din. Kasi basically, hindi ako talaga nagda-dashcam eh. Kasi bira naman namin ginagamit eh. Pero syempre, mas maganda na rin yung meron kang proteksyon, sabi. Especially kapag nabangga ka, na-hit and run ka, pwede mong ilapit sa LTO. Basta meron kang record video, nakuha mo yung plaka, and good to go yun. It is a very hard evidence as for them na sinasabi nila. So punta muna tayo ng video guys, right? So dito sa bangko guys. Then last night nag-charge tayo. We've charged until 90%. So 970 na lang ang ating tinakbo. And then yung ginawa natin vlog kahapon, akala ko na pamahal ako, napatipid pala tayo guys. So ang gas lang natin kahapon was 412. Ano yun? Estimated ko yun, 412. Kasi for a 207 kilometers. Maganda yun. 400 lang ginas mo for 207 kilometers.
So punta tayo ng bangko, may silang tayo guys. Alright. So we are here sa bahay na guys. And hindi tayo nagpa-tint muna. Kasi by schedule. So dumaan lang tayo doon. Hindi ko na na-video. So nagpa-schedule tayo. Hopefully tomorrow tignan natin. Then may nabasa rin ako sa group pala, sa BYD, sa Facebook. Na yung palang pagpapalagay ng sealant, especially yung mga, kasi tayo nakasilan tayo punctured safe, etc. ganyan. Tinatamaan pala nun yung kalawang ay yung sensor na nagkukos ng kalawang. So, nandyan, papakita ko sa inyo, nandyan o. Hindi ko nalalagay yung pangalan nung yung tao na nag-post. Pero makikita niyo yan guys na merong na yung BYD niya, yung gulong niya, yung rim niya, inabot yung sensor kinalawang. So, ang ano ko lang din doon is paano nga pala, for example, kung magpapalit ka ng mags, kung gusto mo lang din magpalit ng mags, edi paano yung sensor, paano kakabit nun. Though hindi pa naman natin planning yun, wala pa naman sa plano yun. Pero naging curious lang din ako pagdating doon sa punctured safe nga kasi nagpaganon tayo kasi hindi ko pa naman nabasa yung comment na dun niya nakuha yung cost. Pero based on sa picture na pinakita ko dyan, talaga nangalawang yung sensor niya. Though hindi naman natin alam kung gaano katagal, hindi niya rin naman na-mention. We cannot conclude. Pero talagang mas gusto ko kasi talaga yung ang gulong talagang no flat. So basically ang next target na gagawin natin, next plan natin is yung kay no flat na ng Atoy Custom. So nag-message na ako, tinanong ko na sa kanya, though hindi pa natin nakikita yung reply niya, hindi pa siya may-message. So yun ang next na gusto natin gawin para at least talagang safe yung gulong natin. And kung talagang ito is magkukos talaga ng problema, in the future, we need to change this sealant na nakalagay sa gulong natin. So, nandito sa bahay guys, and yun nga, unfortunately, hindi tayo pagpa-tint. So, might be tomorrow, tignan natin kung walang schedule, kung may schedule. Doon nagpa-schedule na tayo. Kasi sabi niyang schedule sa akin para bukas is hapon pa. So, hindi pa sigurado kung anong oras. Kasi nga, fully book. And then, by the next day po, marami rin silang booking. So, dyan yan sa Better Details. Okay silang gumawa. Along pulo lang dito sa amin, Tagaytay Road. And ang sasakyan natin is naka 78%, 970 kilometers. Total EV ay pure EV lang ginamit natin. So, total HEV natin is 1209 and then ang ating total EV is 3344 na guys. So, almost coming na tayo sa 3 months natin guys. Malapit na. This coming August 13 kung loloobin. And then, dun sa camera natin, I think naayos naman na to. Okay na siya dahil nag-update na. So, tignan natin mamaya kung may lakad pa tayo, kung makapagtuloy tayo ng lakad. Kasi may parang pinaplanong lakad kami ni Miss. May titignan kaming unit. Para sa kanya naman yun. Regalo ko sa kanya. Alright guys. So, peace muna for the meantime. Day 2. So, yo, what's up guys? Dito tayo ngayon sa Kian. And for today's vlog, continuous lang ito ng vlog natin. So, punta tayo dito sa Cavite. Mayroon lang tayong pupuntahan, and hindi tayo nakapagpa-ceramic today dahil may kumatay sa tindahan. So might be, I don't know, baka tomorrow or next to after tomorrow, tignan natin guys kung ano yung makakapagpa-ceramic tayo ng ating tint. And medyo umuulan pa. Yan, umambon. So we are in 6:57 na lang guys. So might be mag-HEB tayo. Punta tayo Cavite. Meron tayong titignan ng unit dito. Kaya muna tayo dito guys. So ang gamit natin ngayon is yung ating cellphone. Hindi tayo naka DJI, so cellphone tong gamit natin guys. So first meal muna dito sa amin dito sa karinderya dito. Then later on diretso na tayo biyahe.
So, 970 and 57 might be diretso na to HEB guys. Okay mo tayo. So, taas natin kumain guys. And tingnan si Mrs. Nagbabayad na siya. I don't know how many kilometers yun from here. Basically sa may Letran tayo pupunta guys. Samahan nyo kami. And hopefully makapagpa-tint. Wala natin ang tintong ating salamin. Kabilaan guys. So traffic is real na guys. Time check is almost 5:11. Grabe. Dito pa lang sa lugar natin to, traffic na. Aray mo. So dito tayo sa Cavite. Dito sa may malapit sa medical center dito sa Metro South. So medyo matraffic pa dito. Time check 6:09 and we are in 40% SOC coming from naka-EV pa rin tayo, hindi tayo nag-HEB. Kaya pa rin naman kasi. So ayan. Pero kanina in-HEB ko lang siya. Then after nag-EB na uli ako. Kaya nabawasan yung ating 970 kanina to eh. Nabawasan siya ng percentage. Yung 953 na lang. So dyan lang naman tayo sa may Jollibee dyan. May meet up lang tayo. So we are here na guys. Dito sa may McDonald's along Letran ata ito. Ayan. So ito na yung tinakbo natin. From Santa Rosa until here Cavite sa Letran. 35%. 953 pa rin ang ating gas. Though gumamit tayo kanina as I mentioned. So bama tayo guys at tayo may meet up. Patayin muna natin. So total of 32.5, 0.3 lang liters ang ating gas and 4.1 kilowatts. Let's go! Hindi tayo tumakbo. Ito yung deal natin kanina. Nandun na si Miss. Bibili lang siya. Gamit natin yung Black Magic. iPhone natin. Titignan natin mamaya. Kasi naka-ProRes 422 HQ. Gamit natin dito guys. So dito tayo sakyan guys. And pabalik na tayo. So gamit natin is ating cellphone using the Black Magic camera. And we are in open gate, ProRes resolution 422 HQ. And naka-Apple lag tayo. Naka 30 frames per second, 4K resolution, 4.5 ang ating white balance, and ISO 1000. So yan. Biyahe na tayo. So dito tayo dumaan guys sa Tagaytay. So sa may ano tayo, tawag dito, kakalaks tayo. So gamit naman natin, ibang codec naman to. Ito ay hindi ko maalala eh, pero pinalitan ko yung codecs na gamit natin dito sa ating iPhone. So dire-diretso lang to. So nandito na tayo guys, malapit na sa atin to, Tagaytay. Tingin ko ito yung SM na ginagawa dito. Ano SM? Dito sa may New Valley, Tagaytay Road. So sa Calax tayo dumaan guys. So we are here guys sa bahay and we are currently in 23% na lang guys. 926. So tignan natin ang total na tinakbo natin guys. Patay na natin. So 34.4, 1.9, 0.6 liters. Total of almost 70-80 kilometers tayo ngayon. So yo, what's up guys? Dito tayo sa bahay. Dumating tayo almost 9. And for today's content, yun na nga, naging content natin. Nagpunta tayo ng Cavite. But we had the first content na ginawa natin, which is yung hopefully na makapagpa-ceramic tayo ng tint. But still, di pa rin natin nagagawa yung guys. Kasi medyo nag-busy tayo dahil kanina punta tayo sa tindahan, nagpagawa tayo, hinayos tayo doon. And also, ang naging isa pa palang content na gusto ko sabihin dito is yung sa mga naka-punctured seal, yung mga naka-punctured sealant, yung no flat, parang ganon. So, may mga nabasa tayo na ito yung continuous vlog na ginawa natin kanina, ay kahapon, na meron ng isa dun na kasamahan natin sa Seal 5
group na nagka-issue yung kanyang sensor sa loob ng mugs niya dahil daw doon sa punctured sealant. So hindi niya naman nabanggit kung anong profile ng company na naglagay ng sealant niya, pero ang sinabi niya lang is si BYD raw nag-offer. So basically nangalawang yung sensor niya, guys. So in-advise niya agad sa group na huwag magpalagay ng sealant dahil ang tinatamaan pala ng sealant fluid na yun is yung sensor. So might be itong atin, ipapa-double check natin to as soon as possible para mapatanggal natin yung sealant or magpa-schedule tayo dun dito flat kay custom, kay Apple Customs. Kasi yung talaga nakikita ko mas okay yun, guys. So recap lang tayo sa vlog, guys. Ang ginawa natin, nagpunta tayo ng Cavite. May kinuha tayong unit doon and then bumalik din tayo. We almost travel 70 kilometers. And ang total gas na nagamit lang natin is so wala pa siyang 1 liter, almost 0.6, 0.3, 0.9, wala pang 1 liter. Sige, i-consider natin ang 1 liter. Yung 70 kilometers for 1 liter, grabe, for 75 pesos, guys. So yun na nga, ganun siya katipid. So is hindi ka bibiruin sa tipid ng sakyan na to. And we are now in preparation for the charging na dahil as of this moment is nasa 24% na lang siya. So kailangan natin siyang i-charge, guys. So hanggang dito na lang ating vlog, guys, for our content for today and continuous vlog na ginawa natin kahapon na yung nabasa natin na may issue pala ang mga sealant na kinakabit, especially yung liquid talaga. And also, ang tipid moment na ginawa natin dito sa ating sakyan na to. And in the future kami ng ating tindahan, guys, samahan nyo ako makapag-vlog din tayo doon. Again, guys, see you on my next video. Salamat sa Diyos. Peace. Thanks for watching.